Pinapahinto na nga ba ang impeachment laban kay VP Sara Duterte? Sunod sa ating mga balita, ano ba ang nilalaman ng USB ng NBI na binuksan sa impeachment trial? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Sa Day 2 ng impeachment trial, naging sentro ng pagdinig ang testimony ng isang NBI digital forensic expert kaugnay ng mga video, screenshot, flash drive at dokumentong ipinipresenta ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa NBI witness, bahagi ng kanyang trabaho ang pagkuha at pag-authenticate ng mga video at screenshots mula sa official websites at official pages. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang makuha ang mga screenshot, isasave niya muna ang electronic copy sa kanyang laptop. Sa kanya ito ipiprint at isusumite bilang bahagi ng ebidensya. Ayon pa sa witness, kinukumpara niya ang printout sa original screenshot at sa mismong webpage kung saan ito nakuha. Sa kanyang paliwanag, pareho raw ang laman ng printout, screenshot at official webpage, kaya masasabi niyang accurate ang mga dokumentong ipinakita sa impeachment court. Unang ipinakita ng prosecution ang isang flash drive na naglalaman umano ng recording ng statement ng Pangulo. Humingi sila ng permiso sa presiding officer na buksan ang sealed flash drive at ipatugtog ang video sa loob ng hearing. Pinayagan ng presiding officer ang witness na buksan ang flash drive. Ayon sa NBI witness, iyon ang mismong flash drive kung saan nakasave ang recording na kanyang natanggap at na-authenticate. Pero habang pinapatugtog ang video, agad namang naglagay ng manifestation ng defense. Ayon sa kampo ni Vice President Sara, may bahagi ng video na nag-skip at may pagkakataong nakapos ang mukha ng nagsasalita habang tuloy pa rin ang audio. Ipinunto ng defense na delayed ang video at ito naman ay inirecord ng presiding officer sa proceedings. Pagkatapos nito, ipinakita rin ng prosecution ang screenshot mula sa Presidential Communications Office. Ayon sa prosecution, ito ang statement kung saan itinuring ng PCO na active threat ang naging pahayag ng Vice President. Muli, sinabi ng NBI witness na kinumpara niya ang printout sa screenshot at sa webpage at pareho raw ang nilalaman nito. Sunod na tinalakay ang video ng former Speaker ng House of Representatives noong November 25, 2024. Ayon sa NBI witness, na-authenticate niya rin ang video na yun at nag-save siya ng kopya sa laptop, DVD at flash drive. Sa puntong ito, napansin ng ilang senator judges na gumagamit ng notes ang NBI witness habang sumasagot sa ilang tanong. Ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo, kailangang malinaw kung anong klaseng notes ang ginagamit ng witness. Sino ang naghanda nito? Kailan ito ginawa? At kung bahagi ba ito ng ebidensya? Ayon sa NBI witness, ang ginagamit niya ay kanyang investigator's notes na ginawa noong panahon ng kanyang investigasyon. Ipinaliwanag naman ng prosecution na ginagamit lamang ng witness ang notes para ma-refresh ang kanyang memory, lalo na sa exact timestamps at specific statements na nasa video. Pero umalma ang defense. Ayon sa kanila, parang ang prosecution na mismo ang sumasagot para sa witness. Gayunman, hindi pinaboran ng presiding officer ang motion ng defense na alisin sa record ang manifestation ng prosecution. Pagkatapos nito, nagtanong si Senator Judge Risa Hontiveros tungkol sa koneksyon ng mga ipinapakitang statement sa articles of impeachment. Nais niyang malinawan kung paano magiging material ang mga statement na ito sa akusasyon laban sa Vice President. Ayon sa prosecution, maaaring hindi raw 100% direktang patunay ang mga statement na may kinontratang assassin, pero maaari raw itong magpakita ng intent, knowledge, plan, system at betrayal of public trust. Dito muling umalma ang defense. Dahil para sa kanila, ang naging sagot ng prosecution ay hindi na simpleng paliwanag, kundi parang closing statement na. Pumuna rin si Senator Judge Pia Cayetano at sinabi niyang kailangang sundin ng lahat ang rules ng impeachment court. Ayon sa kanya, hindi dapat gamitin ang pagkakataong iyon para magbigay ng parang final argument habang hindi pa tapos ang pagdinig sa mga ebidensya. Muling bumalik ang prosecution sa testimony ng NBI witness. Pinatukoy nila ang exact timestamp
sa video ng former speaker kung saan binanggit ang alleged threat ng Vice President. Ayon sa witness, ang relevant portion ay mula 1 minute and 2 seconds hanggang 2 minutes and 20 seconds ng video. Ipinatugtog ang bahaging iyon sa impeachment court. Sa video, sinabi ng former speaker na inamin umano ng Vice President ang pag-contact sa isang assassin para patayin ang Pangulo, ang First Lady at siya mismo. Binanggit din sa video na delikado ang ganitong uri ng pahayag dahil may epekto ito sa rule of law, sa seguridad ng gobyerno at sa tiwala ng publiko. Sunod na ipinakita ng prosecution ang iba pang statements mula sa AFP, PNP at National Security Council. Bawat dokumento ay ipinatukoy sa NBI witness at sa bawat pagkakataon sinabi niyang kinumpara niya ang printout sa screenshot at sa official source. Pero hindi rin pinalampas ng defense ang mga issue sa mga dokumento. Ilang beses nilang binanggit na photocopy lamang ang mga ipinapakita. May mga annex din na unreadable, may bahagi na hindi malinaw, may hash file na missing at may ilang attachment na hindi kasama sa mismong affidavit. Sa ilang pagkakataon, kinumpirma mismo ng presiding officer ang obserbasyon ng defense. May mga dokumentong tinanggap lamang para sa limitadong purpose at may mga attachment na hindi na ipaliwanag ng buo dahil hindi mabasa o kulang ang kopya. Pagkatapos nito, tinalakay naman ang mga taong in-interview ng NBI na umano'y present noong November 23, 2024 online press conference ng Vice President. Ayon sa NBI witness, kabilang sa mga kinausap nila sina Dempsey Reyes at Bon Magambul. Ayon sa witness, kinumpirma umano ng mga ito na naroon sila sa press conference at narinig nila ang pahayag ng Vice President. Pero agad na nag-object ang defense at sinabing hearsay ito. Nagbigay naman ng limitadong ruling ang presiding officer. Ayon sa kanya, maaari lamang tanggapin ang testimony para ipakita na may sinabi ang mga taong in-interview sa NBI witness. Pero hindi ito tatanggapin bilang patunay na totoo ang mismong laman ng sinabi nila. Tinanong din si NBI witness tungkol sa kanyang qualification bilang digital forensic expert. Lumabas sa pagtatanong na mayroon siyang training sa photo and video authentication, kabilang ang 2-week training sa nasabing field. Tinanong din siya kung tiningnan niya ang comments section ng video sa social media. Ayon sa witness, may nakita siyang comments na sang-ayon sa sinabi ng Vice President pero hindi niya ito na-document. Sa huling bahagi ng testimony, ipinresenta ng prosecution ang video noong November 26, 2024. Ayon sa prosecution, mahalaga ang video dahil dito raw hindi itinanggi ng Vice President ang kanyang naging pahayag at sa halip ay ipinaliwanag pa ang konteksto nito. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil muna ang impeachment trial laban sa kanya habang hindi pa nare-resolba ang issue tungkol sa otoridad ng presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa inihain na very urgent manifestation with motion, iginiit ng kampo ni Duterte at ng abogado nitong si Attorney Israelito Torion na dapat maglabas ang Supreme Court ng status quo ante order. Ayon sa kanila, may nakabinbin pang tanong tungkol sa legalidad ng Senate proceedings noong June 3, 2026 kung saan nanggagaling umano ang kapangyarihan ng presiding officer sa impeachment trial. Paliwanag ng kampo ni Duterte, kung ipagpapatuloy ang paglilitis habang hindi pa malinaw kung valid ang pagkakabuo at pamumuno ng impeachment court, may posibilidad na sa huli ay mabaliwala ang buong proseso. Para sa kanila, habang dinidinig pa ng Supreme Court ang usaping konstitusyonal, dapat munang pigilan ang pagpapatuloy ng trial. Nauna na ring pinagsama ng Supreme Court ang petisyon ni Attorney Torion at ang hiwalay na petisyon ni Vice President Sara Duterte. Pareho itong humihiling na ipahinto ang impeachment proceedings dahil umano sa mga paglabag sa konstitusyon at sa tamang proseso. Naging mas kontrobersyal pa ang usapin matapos questionin ng ilang senator judges ang pag-upo ni Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, sa ilalim ng konstitusyon, ang Senate President lamang ang maaaring maging presiding judge sa impeachment trial. Pero sa panig naman ng prosecution, hindi sila naniniwalang matitigil ang proseso.
Ayon kay prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nagsasayang lamang umano ng papel ang kampo ni Duterte sa paghahain ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Dagdag pa ni Ridon, nagsimula na ang impeachment trial at wala na umanong paraan para idiskaril ito. Para sa prosecution, tuloy pa rin ang paglilitis at hindi dapat maantala ang proseso. Sa ngayon, nakasalalay sa magiging desisyon ng Supreme Court kung pansamantalang mahihinto ang impeachment trial o kung magpapatuloy ito habang dinidinig pa ang mga petisyong inihain ng kampo ni Vice President Sara Duterte. How faithful, please? How faithful, if at all, is this printout from the actual screenshots? The printouts accurately reflects the screenshot, sir. And how do you know that this printout accurately reflects the screenshots? I compared the printouts with the screenshot and the web page wherein the message can be seen and found that the contents are identical, sir. Now, you mentioned that an authenticated recording of the president making the statement. You mentioned that. Now, yung question now is, sino ba yung gumawa ng authentication na ito? I did, sir. Ano ba yung pruweba mo na ikaw talaga yung nag-authenticate ng video na ito? It's part of the January 30 Affidavit of Authentication of Digital Evidence na in-identify ko po kanina. Okay, Mr. Witness, ano bang ginawa mo kung meron man? Pagkatapos mo sinabi mong ni-record mo, tsaka in-authenticate mo yung video ng presidente na nagbibigay ng statement niya. Sinave ko po yung video sa laptop ko and sa flash drive. Oh, na-mention mo yung flash drive. Now, kung yung flash drive ipapakita sa'yo, ma-identify mo ba yan? Yes po. Now, Your Honor, please, we are in the process of confronting this witness ng isang flash drive that is previously marked for the prosecution as Exhibit P, Roman numeral 4-13, small letter A. Permission to unseal the flash drive, sir. Witness may do so. Thank Please you, Your proceed. Honor. Continuing manifestation that the flash drive contains the recording of the president making the statement that is previously marked as Exhibit P, Roman numeral 4-13 for the prosecution. This is the flash drive where I saved the recording, sir. Okay, now, move that we allow Attorney Stephen Magallon to proceed to the technical booth to have the recording played on, please. To be accompanied by the defense, if they want to. So ordered. Mura. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin
Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kundo at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok yan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing. So it's delayed. Yes, Your Honor. Noted. Thank you. Mr. Witness, what relation, if any, does that video have of the president making the statement, if any, to the video of the president making the statement? That is the video that I recorded and authenticated, sir. All right, now proceed. You mentioned that the Presidential Communications Office or PCO also issued a statement. Ano yung pruweba mo na yung PCO nag-issue ng statement na iyan? I have a screenshot of the webpage of the Presidential Communication Office wherein they consider the statement of the Vice President as an active threat. As an active threat. Okay, now, sino yung kumuha ng screenshot na iyan? I did, sir, and I used my laptop. Now, saan yung printout ng screenshot na iyan? Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives. Now, aming ipinapakita yung isang printout ng isang screenshot galing sa website ng PCO kung saan yung statement, makikita yung statements ng Vice President, sinasabi ng PCO, that's an active threat. Now, previously marked in Exhibit P, Roman numeral 414. May you peruse the same. And after perusing the same, the question, Mr. Kalilong, is what relation, if any, does this document have with the printout you mentioned? But you have to peruse the document first. For the record again, Your Honor, the Counsel may proceed. Exhibit P-4-14 is a photocopy, and on the right bottom part, there is a stamp marked certified true copy NBI signed Sapphira T dated 4/10/26. The observations and comments of the respondent's counsel are duly noted. Witness may answer. Please peruse the document and answer the question, please. This is the copy of the printouts that was submitted to the Committee on Justice, sir. Thank you so much. How faithful, if at all, is this printout from the actual screenshot you mentioned? The printout accurately reflects the screenshot, sir. And how do you know that the printout accurately reflects the screenshots? I have compared the screenshot with the printouts and the web page and found that the contents are identical. Now, let's proceed. Mr. Witness, sinabi mo rin na yung former Speaker ng House of Representatives nagbigay rin ng statement sa mga pagbabanta ni VP of Duterte sa isang video. Ano ba yung maging pruweba mo sa naging pahayag ng former Speaker ng House of Representatives? I have a video of the statement of the former Speaker of the House
of Representative during the plenary session on November 25, 2024, which was published by ANC Digital, sir. At sinabi mo na authenticate mo yung video na yun. Ano ba yung naging pruweba mo na ikaw ay nag-authenticate sa video na iyan? It's part of the Affidavit of Authentication of Digital Evidence dated January 30, 2025, which I identified earlier, sir. Now, ano ba yung ginawa mo kung meron man after you authenticated yung video ng former Speaker of the House of Representatives? I save a copy of the video on my laptop and a copy of the video on a DVD and a flash drive. Now, sinabi mo, sinave mo sa isang flash drive. Kung yung flash drive na iyan ipapakita sa iyo, ma-identify ba mo ba yung flash drive na yan? Yes, sir. Your Honor, we're in the process of presenting to the witness yung isang flash drive that has been previously marked as Exhibit P Roman numeral 4-15 subparagraph A, which contains the recording of the former Speaker's speech previously marked as Exhibit P Roman numeral 4-15. Permission to unseal the flash drive, sir. Witness may proceed. Thank you, Your Honor. Manifestation, the witness is in the process of checking that flash drive.